Alam nga ni Court na hindi madali ang kanyang kaharapin na laban. Hindi basta-basta, mga bibigatin ang kanyang magiging katunggali dito kay Lynette. Kung kaya't sinabihan na agad niya itong si Tinang Ses. Kung kaya't itong si Tinang Ses ay gumawa rin ng paraan. Nais niya na makasigurado siya na makalaya ang kanyang anak na si Lynette. Nandun na nga't lumuhod siya dito kay Attorney Constantino at nagmamakaawa. Nakausapin nga itong si Era na iurong na nga ang demanda dito sa kanyang anak na si Lynette. Yun na lang ang natitirang pag-asa. Subalit walang magagawa itong si Attorney Constantino. Hindi niya kontrolado ang isip nitong si Era. Hindi niya ito mapipigilan lalo pat napaka-dominante nitong si Era. Nabigo nga si Tinang Ses na tulungan nitong si Attorney Constantino. Naging makasarili din ito dahil pinapangalagaan lamang niya ang posisyon na iniwan nga nitong si Meredith. Bago pa man siya umalis ay umiiyak muna siya sa may pintuan nitong si Attorney Constantino kung saan naabutan siya ng katulungan nitong si Constantino na ito ang si Marites. Naawa siya sa kalagayan ni Tinang Ses, lalong-lalo na nagigilty siya sapagkat alam niya kung sino talaga ang totoong salarin. Sinabi ni Tinang Ses na hindi makatarungan na magdudusa ang kanyang anak na si Lynette sa loob ng kulungan. Samantalang ang tunay na may sala ay malaya pa ring naglalakad at nakakakilos. Kaya naman itong si Marites ay nakakonsensya na nga. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat sa kanyang kalooban lalo't alam niya ang katotohanan na may taong naghihirap at nagdurusa sa kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Nakakahanap nga siya ng pagkakataon. Nakita nga niya na wala nga itong si Lorena kung kaya't sinabi niya ang lahat-lahat dito kay Attorney Constantino. Gulat naman itong si Attorney Constantino, ngunit gumagawa siya ng paraan nang sa ganun ay hindi mapahamak din ang kanyang anak, maging itong si Lorena. Lalo-lalo na rin ang posisyon na iniingatan niya. Masaya pa naman siya at napasa kanya niya ang kanyang gusto na posisyon kung saan pag-aari dati nitong si Meredith. Hindi niya gusto na mawala ito sa kanya. Nakasing niya na magpakitang gilas lalo't wala na nga siyang kakompetensya doon na mas magaling sa kanya na ito nga si Meredith kung kaya't natitiyak niya na mas lalago ang kanyang career ngayong wala na nga itong si Meredith. Wala nang sagabal at tahadlang sa kanyang mga plano. Ngunit hindi mapipigilan ni Attorney Constantino ang paglitaw ng katotohanan dahil nga itong si Court at patuloy rin nangangalap ng mga ebidensya nang sa ganun matulungan ang kanyang kaibigan na si Lynette. Isang tao nga ang magpapakilala sa kanya kung saan nakakita at naging saksi ito na may taong umaaligid sa bahay nga nitong si Meredith nung mga time na namatay ito. Ayun nga sa kanya, bago pa man tuloy yung mamatay itong si Meredith, isang lalaki na nakasuot ng puti ang umaaligid nga sa bahay nga nitong si Meredith. Kaya malaki ang hinala nito na ito din ang dahilan kung bakit namatay at nagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang tinutukoy nga nito ay walang iba kundi itong si Ino. Lalaking ito nga ay maging malaking tulong sa kaso nga nitong si Lynette. At kapag nagsalita na nga ito sa naturang hearing, maaari ngang makalabas na itong si Lynette mula sa pagkakulong. Lalong-lalo na hanggat wala pang matibay na ebidensya na magpapalaya kay Lynette ay hindi na muna siya makakalabas. Ngayon may pag-asa na si Lynette na makalaya lalo't mayroon ng taong makapagsalaysay na hindi talaga siya ang naturang suspect sa pagkamatay ng kanyang sariling ina.